Ayan. Yun! Alright. Sige po, nakantahan niyo po ba? Sige po, kung nakantahan niyo po, upo na po kayo tapos palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Hanap lang po kayo kung saan po kayo komportable na makakapakinig ng salita ng Lord. Amen. Sino po dito nag-enjoy sa kanta nung katabi niya? Nako, wala yata. Mukhang si Tita Henya lang, ano? Okay, so good morning po sa ating lahat. Again, ako po yung makakasama nyo ngayong umaga. Sing pogi din po ni Pastor Arman na nasa bandang likod. Okay po ba yun? Naniniwala po ba kayo doon? Okay, so, ayan. Hello po sa inyo lahat. Of course, sa Oliveras family po natin. Welcome po. At nakita ko din, nandun sa bandang likod, si Shane. Welcome back, Shane. And sino pa ba yung nakita ko dito kanina? Nasaan ba yan? Nawala. Ayun, yung may birthday pong poging-pogi nasa likod natin. Si Junior. Ano po isisigaw natin? 1, 2, 3. Happy birthday. And of course, eto po, sa special na tatawagin ko po, yung mga couples na nag-enjoy po nung linggo. Pwede ko po ba marinig ang sigaw nyo? Alright. So, once again, good morning po. Ako po excited na excited. Hindi ko po alam kung bakit. Pero nung nakarang nag-share po ako, sabi ko sa inyo, di ba parang may apoy na nasa loob ko. Kanina naman po, para ako nag-cobra. Kuya Toto, Tito Toto. Para ako nag-cobra na hindi ko makontain yung presensya ng Panginoon kasi alam ko may gagawin siyang dakilang bagay sa araw na to. Amen po ba? Amen. Kaya sa mga kasama po namin online, dyan lang po kayo, kay Kuya Eman, kay Jordan, kay Tita Sugar, sa mga taga-Canada, US po nakasama namin, even sa Dupax. Hello po. Pagaling po lahat ng mga nagsabi na may sakit sila in Jesus' name. Amen. So, ngayong umaga po na to, super excited ako kasi nandito pa rin po tayo sa series natin na Intimacy. Sabihin nyo nga po, Intimacy. And of course, hindi naman po ako papayag na hindi po mag-prepare para sa inyo. So, lagi po akong nagtatanong dito pagka tumatayo ako nung 3 titles ni Pastor. So, meron po akong isa lang na inihanda na prize para sa inyo. Simple lang po ito, pero ang clue po nito ay ganito. Kasing lakas mo. Yung ibibigay ko po sa sasagot dun sa tanong, ang clue noon ay kasing lakas mo. Okay? So, sino po ang makakapag-recite nung 3 title? Ayan, nauna na siyan. Sige nga yan. Ni Pastor Arman nung nagdaang weeks. Dear parents, deeper level of intimacy and closer together. Ayan. So, palakpakan naman natin si Lord dyan. Dahil dyan, magbibigay kami ng pamaypay. Okay, nandyan yung pamaypay. Okay. Pagka nilakasan mo yung paypay, sinlakas mo din yung hangin. O, diba? So, nandyan pa po ba kayo? Meron pa po ba? Sino yung kinantahan mo kanina yan? Si Shane. So, meron din si Shane. Okay, yan. So, dito po, meron ba makakapag-recite ng 3? Ayun o. Ayan, si Ate MC. Sige, Ate MC. O, tinahan ko bigla. Okay, sige. Ayan. Ayan, okay. Palakpakan po natin si Lord. 2 hello, bigyan natin yan. Okay, so bakit ko po ba kayo lagi tinatanong? Kasi importante po na hindi natin nakakalimutan yung mga natututunan natin. Amen po ba doon? Kaya po, uumpisahan ko po ito ulit sa isa na namang trivia. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang world population projection ngayong year 2025, ang bilang po ng tao sa buong mundo ay 8,231,613,070. Napakadami pong tao, amen. Tapos katabi mo yung katabi mo, di ba? Napaka-bless mo. Sabi mo, napaka-bless mo, nakakatabi ka na maganda. Saka ng pogi. Sige, batayan niyo po sabihin. Okay. So, ganito po. Baka sakaling meron tao dito na feeling mo worthless ka. Wala kang halaga. Ipagpalagay po natin na yung 95% ng 8 billion na tao na to ay hindi nagtitiwala sa kakayanan mo. O kaya, hindi ka mahal ng mga 95% ng 8 billion na yan. Alam mo kung ilan pa yung taong magmamahal pa rin sa'yo? Tanongin niyo po kung ilan. Yun po ay 411,580,653.5 na tao ang maniniwala pa rin kaya mong magtagumpay. Grabe po, ano?
Kung hindi ka mahal ng mga tao sa paligid mo, 8 billion ng tao, yung 5% na lang doon, 411 million pa yung pwedeng magmahal sa'yo. Hindi ko po alam kung bakit may 0.5. Meron bang kalahating tao? Meron kalahating hindi tao. Si Laika po sumagot kanina. Kalahati lang siya, pero tao siya. Okay, yung height kasi ano. So ano po yung ibig kong sabihin ngayon? Marami man pong hindi naniniwala sa'yo, marami man pong hindi nagmamahal sa'yo, marami pa din ang pwedeng magmahal sa'yo. Ang tanong po ganito, paano kung 100% ng tao na to hindi maniwala at magmahal sa'yo? Tanungin niyo po ako, merong good news. Merong 100% na Diyos na kayang magpadama nito. Amen. So yung palakpak niyo po hanggang upuan lang. At yun po yung Diyos na pag-uusapan natin sa umaga na to. Excited po ba kayo? Amen. Kaya kinuha ko po yung pag-uusapan natin sa Jeremiah 33:3. Napaka-famous po nito dahil ito po yung hotline number ng Panginoong Jesus. Basahin ko po, sabi niya dito, "Call to me and I will answer you." Tawag ka lang, sasagutin kita. "And show you great and mighty things which you do not know." Aba, pag tumawag ka po pala sa Panginoon, hindi ka lang niya sasagutin. Magpapakita din siya ng mga kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nararanasan. Amen. Sino po dito gusto makaranas ng mga kamanghamanghang bagay? Amen. Alright, so tuloy-tuloy na po natin. Sino po dito nakapanood na nung pinakamalaking highest grossing film sa Pilipinas? Ang bida po dito ay si Alden Richards at si Catherine Bernardo. Nakamukha po ni Sir Ronnie at Ate MC. Ayun, nakso. Okay, ano po title nila? Hello, Love Again. So nito lang po yun. Kaya po ang title na kinuha ko ngayon ay malapit doon. Pero ito pong title na to ay personal na sinasabi sa atin ng Diyos ngayon. Amen. Pwede po bang pag nabasa nyo, personal na ang Diyos ang nagsasalita nun? Okay. Ang title po nito ay, Hello, Love, Amen. Talaga doon lang pumapalakpak. Tagal ko pinag-isipan yung title natin. Isang buwan, tapos ang palakpak, dalawa lang. Amen. Ano po ibig sabihin nito? Kinukuha po ng attention, kinukuha ng Diyos yung attention mo, kaya niya sinasabing, hello! Di ba pagka po tumatawag ka, hello, nandiyan ka ba? Make sure mo nandun kausap mo. Ang Panginoon po sabi ngayon, hello! Love! Ang tawag po sa'yo ni Lord, love! Amen. Tapos nilagay ko po yung amen kasi alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng amen, ito po ay pag-express ng agreement mo doon sa sinabi mo. Kaya po sinisigurado ng Diyos ngayon na mahal ka niya. Title pa lang. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal din kita. Kaya ililibre kita mamaya. Okay, so kinakausap po tayo ng Panginoon ngayon dahil ang pag-uusapan po natin this morning is about communication. Sabihin nyo nga po, communication. Amen. Sabi ko po kaninang 8 a.m., tayo po ay may iba't ibang way ng pakikipag-communicate. Tama po ba? Yung iba po mabilis magsalita. Yung iba po madaming sinasabi. Yung iba po konti lang ang salita. Yung iba po malakas magsalita. May kausap pa po ba ako? Amen. At ako po, bilang tatay, minimake sure ko po sa family ko na nagko-communicate yung mga anak namin. May konti lang po ako share sa inyo. Tuwing gabi po, tinatanong ko yung dalawa ko pong anak. Tinatanong para magkwento sila. Sabi ko, ano yung pinakamaganda nyong ginawa ngayong araw? Sumagot po itong panganay ko si Sky. Ang sabi niya, Daddy, ang pinakamaganda kong ginawa ngayon ay nag-aral at tinulungan si Mami na maglinis. Di tuwan-tuwa po yung Daddy. Okay, yung bunso po, tinanong ko, ikaw naman, Rain, ano naman ang pinakamaganda mong ginawa ngayong araw? Tanong niya pa kung ano? Matulog. Matulog. Alam niyo po kung sino natuwa? Yung Mami. Kasi po walang batang nagsara. Maganda ka ang ginawa. Amen. Palakpakan pa natin si Lord doon. Ano po yung gusto kong sabihin doon? Nag-communicate po sa akin yung dalawang bata sa pamamagitan ng tanong. Amen. So ngayong umaga po na to, gusto ding makipag-communicate sa'yo ng Panginoon. Handa ka bang makinig? Amen. Bago po yan, meron pong mga ways of communication ng mga nagdaan. Tingnan po natin sino ba ang naka-experience na gumawa ng love letter. Kaya Jason, na-experience po ba to? Sa mga babae po, gumawa na po ba kayo love letter? Opo, nahalata ko yung mga edad ng mga Oo.
Totoo po ba na na nagli-lipstick kayo tapos dinidikit nyo dun sa papel? Parang ganda. Ako po, na-experience ko lang ay yung yung pinapabanguhan ko para pagbasa. Bango naman. Gusto ko yung ngiti ni Ate Karen, para nakatanggap ng Okay. Sino po dito nakatanggap na ng love letters? Diyan po ini-express yung feelings ng mga tao noon eh. Amen po ba? Kaya po ako, tinapon ko na po yung mga love letters ko. Itanongin niyo po ako kung bakit. Sa ex ko po yun eh. Baka magalit. Okay. So, tuloy po natin. Iba pang way of communication ay telephones. Sino po dito nakagamit na nito? Yung telephone. Ay, talaga nahalata ako ng mga edad natin. Okay. Dati po, na-experience ko to. Meron pong telephone man lola ko, tatanungin namin, sabi ko, huhula ko number, 791, tapos 4. Sabihin ko, pagkababa, sasabihin ko, hello? Pwede po makipag-phone pal? May ganun po ba? May nag-try din po ba sa inyo na, Tito Harold? Hawak ng Tita Mio. Okay, so yan po yung communication. Next po ay, ito, voice tape. Sino po dito nakagamit na ng voice tape? Ayan, Ako po, ang daddy dati nung nasa abroad, nagvo-voice tape po. Stop, rewind, and ipe-play, di ba? So, nahalata ko na talaga. Nakikita ko na kung sino yung mga gumamit ng mga na yan. Tita Biring, okay. Nandiyan pa po ba kayo? Eto po, sino po kaya ang naka-experience na nito? Pag kami naka-experience na nito nung mga panahon na to, bibigyan ko po ulit ng hello na chocolate. Alam niyo po ba nung mga nagdaang panahon, ang gamit po nila sa pakikipag-communicate ay usok, smoke. Meron po ba? Buti na lang wala kasi sinauna pa to. Pangalawa, painting sa mga kuweba. Yung mga tao po nun, nagpe-paint sila para makipag-communicate sa mga tao. So, ganun po yung way of communication nila. Pangatlo ay yung drums. Amen. Pagka malayo po yung mga kakausapin nila, nag-aano po sila sa tunog ng drum. Grabe po yung communication. No? Imagine niyo po, paano ka po makikipag-communicate kung walang communication? Di ba parang ang hirap naman, Talagang kailangan po ang communication. And ngayon naman, meron na pong mga phones. Di ba yung mga nanliligaw ngayon, cellphone na lang eh. Tama ba? Gen Z? Walang mga Gen Z yata dito. Okay. Tapos meron ding mga computers at ang pinakamatindi po ngayon na way of communication, ito po matindi, yung hologram. Sabihin nyo nga po, hologram. Pwede ka na pong makipag-meeting doon na nakaupo ka sa isang table, tapos wala naman talaga doon yung mga kausap mo, pero parang nandun sila gamit yung hologram. Hindi po yan multo hologram po yan. Sabihin nyo nga po, hologram. So ganyan po katindi yung mga devices na ginagamit noon hanggang ngayon. Bakit po? Kasi sabi dito, communication is important for success in personal relationship, professional settings, and social interaction. So sabihin nyo nga po ulit, communication. Napakahalaga po ng communication. Kaya ngayong umaga po na to, meron po akong ikikwento sa inyo or meron po akong ibabahagi na character sa Bible. Kung tatanungin niyo po ako, bakit ba nag-share ka ng character sa Bible? Amen. Tanungin niyo po kung bakit. Alam niyo po kung bakit? Dahil sila po mismo yung mga tao na naka-encounter at naka-experience ng kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Amen. Kaya hindi po ako magsasawang i-share to sa inyo para mahamon po ang buhay natin. Amen po ba? Tapos yung tao po na to, siya po ay hindi nagbago yung communication niya kay Lord. So gusto niyo po ipakilala ko sa kanya? Ipakilala ko po siya sa inyo. Siya po ay taong laging tumatawag kay Yahweh. Okay? Siya po ay one of the best man of God. Siya po ay role model and inspiration. So meron po ba kayo naiisip kung sino to? Siya po ay walang iba kundi the man after God's own heart, walang iba kung hindi si David. Sabihin niyo nga po, David. Amen. Mamaya po ay mas magiging malinaw sa atin gaano ba ka-powerful o katindi yung testimony at kwento ni David na hahamunin po tayo. Excited po ba kayo? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, excited ka ba? Okay. So tuloy na po natin. Ang sabi po sa Acts 13 verse 22, ito po yung tagpo na tatanggalin ni Lord bilang hari si King Saul at papalitan niya si David. Papalit niya si David. Sabi niya, after removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David son of Jesse, a man after my own heart. Wow!
Grabe, di ba? Ikaw po yung taong sabihan na a man after my own heart. Kakaiba po yun. Sabi niya, he will do everything I want him to do. Si David daw po, gagawin lahat ng gusto ng Panginoong gawin niya. Amen. So sa Tagalog po, eto po at hindi. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Meron ka po bang kilalang tao na handang sumunod lagi sa Panginoon? Kung yan po katabi mo, sabi mo, congratulations. Amen. Nagtanong ako, Lord, bakit naman binigyan mo ng title si David na a man after your own heart? Bakit mo siya kinalugdan? So naging isang malaking tanong po ito sa akin para mas basahin at mas pag-aralan pa yung story ni David. So, tuloy po natin. Sabi dito, ginawa ito ni Yahweh sapagkat pawang matuwid sa paningin niya ang mga gawa ni David. Sa buong buhay niya, hindi siya lumabag sa mga utos ni Yahweh. Pero bibitinin ko muna po kayo. Mamaya ko po itutuloy yung kadugtong niyan. Pero bigyan din natin, sabi niya, hindi lumabag sa mga utos ni David. Amen. Meron po ba kayong taong kilala dito hindi pa lumalabag sa kautosan ni Lord? Wala naman. So, bago po natin ituloy, tingnan po natin, sino ba talaga tong si David? So, si David daw po ay shepherd. Sabihin niyo nga po, shepherd. Siya po ay isang pastol. Siya din po ay author of 1 and 2 Kings. So, author siya po nagsulat nung una at ikawalawang hari sa Bible. Siya din po ay composer. Magaling din po itong composer dahil dun po sa awit sa Psalms, 73 po yung chapters na isinulat niya out of 150. So, antindi po nung pagko-compose niya, no? Siya din po ay isang magaling na musician at siya po ay isang hari. Pero, para sa mga kababaihan po na narito, yung susunod pong babasahin ko, sabi ko, Lord, parang standard to ng isang lalaking dapat mahalin ng isang babae. Excited po ba kayo? So, tingnan po natin. Sa 1 Samuel 16:18, ito ang sabi ng Diyos. Isa sa mga lingkod na naroon ang nagsabi, si Jesse na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na, tingnan mo kay katabi mo kung matapang na mandirigma. Okay, alam niyo po kanina, i-share ko lang sa inyo, no? Kami na gumawa ng Yale nung couples night po, di ba, Kuya Toto? Gumawa kami ng Yale, tapos yung mga babae, natakot po kami mga lalaki. Ang tindi nung Yale nila. Ano yun yan? Kantahin mo nga yung last line, tapos sundan nyo nga po. 1, 2, 3. Hina naman, para hindi kanya nung ano. Isa pa, 1, 2, 3. Palakpakan nga po natin si Lordon. Okay. Si David daw po ay matapang naman dirigma, mahusay magsalita, at magandang lalaki. Sa madaling salita, kung hahanap po ako dito ng mga kagaya ni David, mahihirapan po ako lahat eh. Pero para hindi na tayo mahirapan, si David na din. Tayo ka nga, David. Ayan. Magaling tumugtog. Yeah. Matapang naman dirigma, mahusay magsalita, at magandang. Pero alam niyo po, ang pinakamatindi sa katangian ni David, bukod po kay David, si David na talaga, siya po ay nasa kanya si Yahweh. Amen. Girls, sa mga magmamahal po, maganda na ang pipiliin mo, merong Diyos sa puso niya. Amen! Bakit? Tanungin niyo po ako bakit? Kasi pagka wala ang Diyos sa buhay ng lalaki, si King Saul po nung nawala yung presence ng Diyos sa kanya, alam niyo po ba na sinasapian siya? Amen. At kung sino yung nakakapagpatanggal ng bad spirit sa kanya sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh, walang iba kung hindi si David. Tumutugtog siya ng plauta. Amen. So ganun po katindi si David na pinag-uusapan po natin. Pero ang tanong, how David communicated with the Lord? Diba? Paano nakipag-usap si David para kalugdan siya ng Panginoon? Amen. Excited po ba kayo doon? Unang-una, siya po ay passionate worshiper. Sabihin niyo nga po, passionate worshiper. Kapag ka po sumamba siya sa Panginoon, bigay todo, 100%. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo ba yon? Bigay todo. Amen. So, tingnan po natin yung story dito. Sabi niya, ito po yung time na nasa kanila yung Ark of Covenant. Ito po ay sumisimbolo sa kaluwalhatian ng Panginoon. So sabi dito, isinuot ni David ang isang ephod
at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Ano daw po ginawa? Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. At nang sila'y papasok na ng lungsod, si David ay naglulundag at nagsasayaw. Mga kapatid, I'm talking about isang hari. Amen. Isang hari na sa harap ng maraming tao, nagsasayaw siya nang hindi siya nahihiya, naglulundag siya. Kung tatanungin niyo po kung bakit? Dahil ang pinapapurihan niya, walang iba kung hindi si Yahweh. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Nag-almusal po ba kayo? Lahat po ng nag-almusal, palakpakan ng Diyos. Amen. Sabi ko nga kay Kuya Neil kanina, Kuya Neil, amen, baka sakaling ikaw na hinihintay, sasayaw na rin. Amen. Sasayaw na rin ang bigay todo, no? Amen. Looking forward ako, pati si Kuya Jason tsaka si Tito Marcy. Si Tito Eli, sasayaw na rin. Si Kuya Toto at si Tito Val, kasama na rin sa harap. Amen. Ito nga po, hari, sumayaw eh. Tayo pa kaya na mukhang artista lang, hey? Sige, yan po gusto nyo. Artista, okay. Bakit po ganito katindi magpuri at sumamba si David? Alam niyo po kung bakit? Worship should be as vital as breathing. Sa Tagalog po, kung gaano kahalaga ang paghinga, ganoon din kahalaga ang pagsamba. Amen. Amen po ba doon? Kung gaano kahalaga ang paghinga, ganoon din kahalaga ang pagsamba. Amen. Pwede po ba tayo? Let's make a joyful noise to the Lord. 1, 2, 3. Woo! Hallelujah. Bakit? Kasi our goal in worship should not just be to sing, but to be fully engaged with God. Hindi ka lang po pag sumamba ka sa Panginoon, hindi ka lang basta sumasayaw, hindi ka lang basta lulundag, hindi ka lang basta kakanta. Amen. Ang sabi po dito, dapat yung puso mo fully konektado sa puso ng Diyos. And that is intimacy. Sabihin nyo nga po, intimacy. Ganong katindi. Biruin nyo po, naglulundag. Hindi ko nga po kayang gawin yun. Amen. Hindi nyo rin po kayang gawin yun kung wala ang Diyos sa puso mo. Pero kaya mo yun kasi nasa iyo ang Diyos. Amen. So ano po yun na? Siya po ay isang passionate worshiper. So mamaya po please, wala pong hindi sasamba sa Panginoon. Amen. Pangalawa, focused soldier. Sabihin nyo nga po, focused soldier. Ang tindi po ng focus nito. Hindi sa laban, kung hindi sa Diyos. Amen. Si David po, hindi lang siya nag-focus sa laban, nag-focus siya sa Diyos. So papatunayan ko po yan sa 2 Samuel. Sabi dito, dumating ang araw na sinalakay ng isang pangkat ng mga Filisteo ang Keilah at sinamsam ang trigo sa giikan. Nalaman ito ni David. So sinasagupa po sila, sinusugod sila. Sa madaling salita, sinasalakay sila. At nung nalaman to ni David, ang ginawa niya, kaya siya ay sumangguni kay Yahweh. Tinawag niya si Lord. Ang sabi niya, lalabanan ko po ba ang mga Filisteyong ito, Lord? Sumagot si Lord. Oo, sagot ni Yahweh, labanan mo sila at iligtas ang mga Keilah. Pero ito po matindi. Yung mga kasama niya pong kawal, ito sabi, ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul lang ay takot tayo. Kaya tayo nagtatago dito sa Judah, paano natin malalabanan ang napakaraming Filisteyong ito? Pero tingnan niyo po yung ginawa ni David. Kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh. Sabi niya, Lord, lalabanan ko po ba to? Ano po yung nakita niyo kay David? Lagi siya nakafocus sa Panginoon. Sabi niya, ang sagot naman sa kanya, pumunta kayo sa Keilah at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Filisteo. Sa madaling salita, sumangguni ka muna sa Panginoong Kristo, labanan mo ang mga kalaban at pagtatagumpayin ka ng Diyos. Amen. Kaya meron pong paalala si Lord, pagka may battles, may problema, at may kabigatan, kalungkutan, kapighatian kang kinakaharap, bago ka lumaban, ang Diyos ay huwag mong kakalimutan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hawakan mo, huwag mong kakalimutan. Amen. Yan, gusto ko yung powerful na sinabi ni Kuya Jason. Kasi bakit po? Alam niyo po, David did not expect to face giants, but given the chance, he stepped up. Hindi naman alam ni David na haharapin niya yung napakaraming Filisteo. Hindi naman niya alam na kakalabanin niya pala yung malaking isang Goliath. Pero nung nabigyan siya ng pagkakataon, ang ginawa niya, hindi naman siya tumalikod nung may problema. Ang ginawa niya, nilabanan niya yung problema. Habang babatuhin niya sana si Goliath noon, sino kinakausap niya? Ang Diyos muna.
Amen. Kaya po sa bawat problema, bawat kabiguan, bawat kalungkutan, at bawat mga pinagdadaanan natin, huwag mong kakalimutan ang Diyos. Amen po ba doon? So tuloy po natin. Ano po yung una? He is a passionate worshiper. Pangalawa, focus soldier. At eto na po yung pangatlo. Dito ko po kayo binitin kanina. Excited po ba kayo? Sabi dito, ginawa ito ni Yahweh sapagkat pawang matuwid sa paningin niya ang mga gawa ni David. Kaya siya kinalugdan, sa buong buhay niya, hindi siya lumabag sa mga utos ni Yahweh. Pero, kung titingnan natin, sobrang perfect naman ni David. Tama po ba? Lahat, kinakalugdan siya ng Panginoon. Lahat ng ginagawa niya. Pero you know what, mga kapatid? Sa buhay po natin, nakakagawa tayo ng mga mali. Tama po? Just like David. Sabi dito, liban sa ginawa niya kay Urias na Heteo. Alam niyo po, si David ay nagkasala din. Yes! Nagkasala din po si David. Amen. Na isang malaking mensahe po sa atin ngayon ng Panginoon na kahit nagkakasala ka, kaya kang patawarin ng Diyos. Amen. Alam niyo po kung ano ginawa niya kay Urias? Ito po ay isang sundalo, soldier, na isinend niya, isinugo niya sa isang labanan na wala ng pag-asang manalo. Kaya po, ito pong Urias na ito ay namatay. Dahil ang purpose po ni David ay pakasalan yung asawa ni Urias. So nag-commit po siya ng adultery. Sa madaling salita, nagkasala. Pero alam niyo po, ang isang maganda, meron siyang kaibigan, ang pangalan Nathan. Nirebuke siya. Sabi niya, hey! Nagkasala ka sa Panginoon. Alam niyo po, biglang parang nabuhusan ng tubig na malamig si David at nagsisi siya sa Panginoon. Amen. Alam niyo po kung ano yung ginawa niya. Tanong niyo po kung ano. Sumulat siya ng mga awit. Kaya po merong Psalms sa Bible. Amen. Kung babasahin niyo po yun, antitindi. Pero ang nakita ko po kay David, eto, he was a repentant sinner. Nung nagkamali siya sa Panginoon, bumalik agad siya. Sabi niya, eto po sabi niya sa Psalm 51, nagdadalamhati siya, broken worshiper siya. Kumuha po ako ng mga ilang talata dito. Sabi niya, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y pawiin. Iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Alam niyo po, yung puso ni David dito, kung babasahin niyo, and I challenge you na basahin, napakatindi. At isa pa sa English, sabi dito, Lord, create in me a pure heart. Lord, bigyan mo ako ng isang bagong purong puso. Amen. Sabi niya, and renew a steadfast spirit within me. Palitan mo yung buong pagkatao ko, Lord. Nagkamali po ako sa iyo. You know what, mga kapatid? Ngayong umaga po na to, nagkakamali ka man, nagkakasala ka man, kagaya ni David, kaya kang patawarin ng Panginoon. Tanungin niyo po kung bakit. Kasi po, intimate yung relasyon nyo sa Panginoon. I believe na kung hindi intimate, kung walang personal na relasyon to, hindi ganun kabilis eh. Pero si Lord talaga mapagmahal na Diyos. Amen. Instant pinatawad. Wow! That's the God we are serving today, mga kapatid. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Malapit na po ako matapos. And alam niyo po, tuwing mag-share po ako ng salita ng Panginoon, kung babasahin niyo po yung story ni David, hindi po matatapos to ng 30 minutes na pag-share ko lang. Gusto ko nga po isang buong taon to i-share. Ganun po katindi talaga yung mga story ni David. Pero sabi ko, Lord, meron ka pong malaking revelation sa story na binasa namin at pag-aaralan ng congregation. Alam niyo po, meron ngang big revelation. Pero hindi lang siya basta big revelation kung hindi a big challenge para sa ating lahat. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo po ako ng simpleng mga salita para ipaliwanag po sa congregation kung ano yung gusto mong matutunan namin sa pamamagitan ng buhay ni David, ano po iyon? Sabi ko, talaga nakikipagniig ako sa Panginoon. Nandun ako sa isang kwarto, madilim. Sabi ko, Lord, ano po iyon? Kasi gusto ko pong tumimo sa puso namin na pagka narinig namin yung David, ito po'y papasok sa isip namin. Kasi a man after God's own heart, hindi po yun ordinaryo, di ba? Na bigyan ka kataga ng Panginoon, ng title ng Panginoon na ikaw ang pinakamalapit sa puso ko. Sabi ko, Lord, gusto ko yun. And nag-come up po ako sa binigay ng Diyos. Gusto niyo po malaman kung ano? Hindi po mga kataga, kung hindi ang binigay ni Lord, isang salita. Sabi dito, dapat 100% transparent ka sa Diyos.
Amen. Transparent. Ibig sabihin, yung buhay ni David, nung nakita ko siya, bali-baligtarin mo man, paikot-ikutin mo man, transparent siya na ang buhay niya ay inialay niya lang sa Panginoong Kristo. Amen. Sobrang transparent. Nung una, masaya, naglululundag, nagsasasayaw, humarap sa mga problema. Sino tinawag niya? Ang Diyos pa din. Noong mga panahon na nakagawa siya ng mga kasalanan, sino tinawag niya? Ang Diyos pa rin. Amen. Ikaw, sa mga panahon na kailangan mo ng pagpapatawad, kailangan mo ng kalinga, kailangan mo ng pagmamahal, sino tatawagin mo mga kapatid? Kailangan mong maging transparent sa Panginoon. Parang ganito po, sabi ko kanina, parang ganito kasimple lang, Lord! Here I am, Lord. Eto po ako, buong buo. Amen. I challenge you. Isa po itong challenge na pwede po ba maging transparent tayo sa Panginoon? Lord, hindi ko to kaya. Lord, gusto ko magpagamit sa iyo. Lord, nahihirapan ako sa finances namin. Lord, pinahihirapan ako ng karamdaman ko. Lord, ang daming nagpe-persecute sa pamilya ko. Lord, ang dami namin pinagdadaan ng kabigatan. Lord, hindi ako mapakali. Lord, ang daming kabalisan. Lord, hindi ko alam kung saan kukunin yung mga pangkain namin. Kung paano ako magpo-provide sa family namin. Nasisira ang aming relasyon. Mga kapatid, this is the best time na maging transparent ka kay Lord. Bakit? Alam niyo po, kagaya ni David, hindi siya ginudge ng Panginoon. Pinatawad siya dahil mahal siya ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi ni David sa Psalms 51, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbabat, pusong mapagtapat. Alam niyo mga kapatid, ito ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos ng isang taong mapagkumbaba at pusong mapagtapat. Amen. And that is intimacy. Kung kaya mo nang maging transparent sa Panginoon, though kita ng Diyos yung pinagdadaanan mo, ang gusto niya like David, maging transparent ka, aminin mo sa Kanya, kasi gusto niya nagtatapat ka sa Panginoon. Amen po ba? Everything David thought, felt, did, was motivated by a desire to give glory to His Heavenly Father. Sa lahat po ng ginawa ni David, sa lahat ng mga nakasalamuha, nakausap niya, wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ibigay lahat ng glory sa kanyang Ama lang. Pwede po ba na ngayong umaga na to, lahat po tayo, ang gagawin lang natin, ibigay lahat ng papuri para lang sa ating Heavenly Father. Amen! Kagaya ni David, magkakamali po tayo, pero gusto ko pong i-take tong opportunity na to, na gumamit ng isang illustration. Tawagin ko po si Junior dahil birthday niya. Ayan. Ikaw na gagamitin ko, parang si David po ito. Ayan. Matapang naman dirigma, magaling magsalita, nasa kanya si Yahweh. Okay. Kunyari po, ito si Junior. Meron siyang flashlight. And okay ang buhay niya. Sige nga, pailawin mo, Junior, kung ilaw yan. Tapat mo nga sa mukha mo. Ganyan po kapogi yan si Junior, okay? Magniningning po tayo, tama po ba? Pero darating yung time na sa pamumuhay natin, malulobot tayo. Mawawalan tayo ng gana or pwedeng mabalisa tayo. So pakipatay nga, Junior. Pagka po nawalan na ng ilaw tong si Junior dahil naubusan siya ng battery, itatapon mo na po ba siya kasi hindi na siya umiilaw, wala ng battery? Hindi po, di ba? Bibili ka lang ulit ng AA na battery. AA meaning, ang kailangan po ni Junior ay acceptance at affection. Amen. Minsan, iilaw ulit yan. AA, sige nga. Iilaw ulit. Pero mawawala ulit yung battery niya. Minsan, ang kailangan niya, AAA. Attention, affection, at acceptance. Kagaya ng ginawa ng Panginoon kay David. Nagkamali ka, anak, pero mahal kita. Tatanggapin pa rin kita. Amen po ba? Pero darating yung time na mamamatay ulit yung ilaw niya. Mamamatay yung ilaw niya at hindi na mapapalitan ng battery. Alam niyo po, ang kailangan gawin, yung kasama niya. Ako. Amen. Para makalakad po kami sa liwanag ng Panginoon, kailangan kasama at akayin ko siya. Tama po ba? Amen. Kung hindi ko siya aakayin, maliligaw yan, madilim. Ako lang may ilaw. Pero darating po yung point na mawawala yung ilaw naming dalawa. Tama po?
Hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Maliligaw kami. Pero alam niyo po, kagaya ng title natin kanina. Ang sabi ng Diyos, isang tawag lang. Sasagutin niya tayo. So, nung sinabi ng Diyos kanina na, hello love, nandito lang ako. Ngayon, this is the best time na pagka nasa kadiliman kami ni Junior, tawagin namin ng Diyos. Parang ganito. Hello, Lord, again. Amen. Thank you, Junior. Pwede ka ulit bumalik sa Panginoon. Ang title natin, Hello, Love, Amen. Nung sinabi kong, Hello, Lord, again. Bumalik ako kay Lord eh. Nanumbalik. Alam niyo po, minsan darating sa point talaga natin, manlalamig tayo, mawalan tayo ng gana. Pero alam niyo po kung ano yung pinakamaganda? Tumawag ka sa Panginoon, sasagutin ka niya, at ipapakita niya yung mga bagay na akala mo hindi posible. Bakit? Kasi sabi niya, I will do great and marvelous things sa buhay mo. Amen. Ganun po katindi ang Panginoon sa Kristo. Sabi niya, call to me and I will answer you and show you great and mighty things you do not know. Ang title po natin kanina, Hello, Love, Amen. Pwede po ba kung ikaw yung tao ngayon na nakagawa ng mali sa Panginoon, o ikaw yung tao na nagsisisi, gusto mo, Lord, gusto ko manumbalik sa'yo. Pwede po bang sabihin mo, Hello, Lord, again. Amen. Ngayong narinig po yan ng Panginoon, alam niyo po ba, na meron pong nagngingit-ngit sa galit. Ngayon narinig po yan, ngayon narinig yan nung isa na nagngingit-ngit sa galit, hindi siya papayag na agawin ka ulit sa Panginoon. Amen. Nung narinig niya na tinanggap at magbabalik ka sa Panginoon, hindi siya papayag. Pero dahil sinabi mo at binanggit mo na magbabalik ka sa Panginoon, alam niyo po, meron na naman. Ang sabi dito, hell lost again. Amen. Amen. Nagingit-ngit sa galit ang impyerno. Bakit? Hell lost another one. Amen. Meron na namang naligtas. Amen. Meron na namang bumalik sa Panginoon. Meron na namang naliwanagan. Amen. Na sa pamamagitan ni David, i-declare natin sa dyablo at demonyo, magkakasala tayo, pero hindi tayo tatalikod. Magkakasala, pero hindi mawawala. Amen. Bakit? Kasi meron tao, meron Diyos na nagmamahal sa atin at hindi ka babaliwalain. Amen. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba at this point in time, ibukas mo lang po yung bibig mo at magpasalamat ka sa Panginoon. Come on, let's express our love to God. Sige po, let's make a joyful noise. Come on, church. Hey! Woo! Come on, shout! Shout for joy! Come on! Oh! Come on, sige po. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! And let's worship God. Kagaya po ni David, ideklara natin. Nasasambahin natin siya. Come on. Yes! Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Come on, let's be a passionate worshiper. Hallelujah! Ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa mas malakas na paraan, come on! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Alam ko po may ilalakas pa yan. Come on! Hallelujah! Pwede mo ba taas natin yung kamay natin sa Panginoon? Come on! Kung kaya mo po dalawang kamay, yung pinakamataas. Let's declare it! Hallelujah! O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan
mapapantayan. Hallelujah. Aming Ama, Panginoon, sa umaga pong ito, we believe, Father God, na napangiti ka po ng mga kapatid ko. Maraming salamat po sa mensahe. At hamon, Panginoon, na kagaya po ni David, we need to be a passionate worshiper, focused soldier, hallelujah, and repentant sinner. Panginoon, sa oras pong ito, marami pong kapatid ko man ang dumaranas ng kabigatan. I speak kagaanan, Lord God. Sa lahat po na may karamdaman, I speak kagalingan in the name of Jesus. Sa lahat po, Panginoon, ang dumaranas ng anxiety, depression, Father, Ikaw po ang Diyos na magparamdam ng init ng pagyakap mo. Maraming salamat na sa umaga pong ito naniniwala ako, marami ka pong pinalaya na sa mga negatibong bagay at sa mga negatibong nararamdaman. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ay araw ng katagumpayan, araw ng pagmamahalan, at araw kung saan mararanasan namin ang iyo pong dakilang kapangyarihan. Kaya naman, maingat po namin ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagluwalhati at pagsamba. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Ilipas ang kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Good morning po everyone. So